muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to. Ako nga po muli, si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. So, patuloy pa nga ang paglakas nito pong bagyong Nika. Ito po ay sumailalim sa biglaang paglakas o yung tinatawag na nating rapid intensification. Habang binabaybay po itong East Philippine Sea. Sa kasalukuyan, ito po ay nasa severe tropical storm category ng Pag-asa na may lakas na hangin na umaabot sa 100 km per hour malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umaabot sa halos 125 km per hour. Ito po ay huling namataan ng Pag-asa sa lying around 500 km east o silangang bahagi ng Infanta, Quezon. Yan po ay nandito sa karagatan, malapit po dito sa area ng Bicol Region. Mas malawak na rin po yung kanyang kabuuang sirkulasyon na umaabot sa halos 600 kilometers na diametro. Patuloy po ang pagkilos nito pakanluran o pa westward at nagbabanda nga dito po sa general direction ng Northern Luzon at Central Luzon sa bilis na 30 kilometers per hour. Kung mapapansin nyo dito sa ating satellite image at gaya nga ng binabanggit natin kahapon, sumasabit na po yung kanyang outer circulation o panglabas na kaulapan dito po sa general area ng Eastern Visayas, kasama na po dyan ang malaking bahagi ng Bicol Region at ilang bahagi ng Quezon. So meron na po tayong mga nararanasang posibleng mga pagulan dyan at minsan may kasama rin pong mabugso-bugsong hangin. Samantalang clear weather pa o generally fair weather pa tayo dito sa malaking bahagi ng Central Luzon at Northern Luzon, pero magsisimula mamayang gabi hanggang bukas ng umaga, lalong-lalo na bukas ng umaga, yan po yung ating critical times o crunch time sa direct effect nito pong bagyong Nika dito sa hilagang bahagi ng Luzon at Central Luzon area. So meron po tayong inaasahang degrading weather o gradual o unti-unting pagsungit ng panahon o pagpangit ng panahon dito po sa hilagang bahagi ng Luzon at Central Luzon habang unti-unting lumalapit ito pong bagyong Nika dyan po sa ating landmass or kalupaan. So narito po ang WRF model run na nagmula sa Weather Manila. Pinapakita dito yung ating concentration ng bulto ng malalakas na pagulan dulot ng pagtawid o pagdikit ng bagyong Nika dito po sa hilagang bahagi ng Luzon. Pinapakita dito na posible tayong magkaroon ng hanggang 100 to 200 millimeters na pagulan. Yan po ay intense hanggang torrential o yung halos walang tigil na pagulan. Dito po sa general area ng Cagayan, ito pong mga kulay itim. Umaabot po yan dito sa general area ng Isabela, kasama na rin po dyan itong hilagang bahagi ng Aurora. Samantalang itong kulay purple o halos pink ay nagpapakita naman po ng heavy hanggang intense rains. So yan naman po ay sumasabit dito sa malaking bahagi ng Cordillera, kasama na po dyan ang Abra, Apayao, Ifugao, Kalinga, kasama na rin po dyan ang area ng Mountain Province at ilang parte ng Quirino. So ito po yung ating mga posibleng pagulan sa paglandfall or pagtama sa lupa ng bagyong Nika. Hindi pa po kasama dito yung posibleng malalakas na bugso ng hangin, particularly malapit dun sa center o gitna ng bagyong Nika habang tumatawid po ito dito sa hilagang bahagi ng Luzon. So narito muli ang pinakahuling track ng Pag-asa para sa bagyong Nika. Inaasahan nga natin na magpapatuloy po itong kumilos, pakanluran, hilagang kanluran sa direksyon ng Northern Luzon. Posible po yan tumungtong o umakyat pa sa typhoon category ngayong araw na ito at posible po yan maglandfall or tumama sa lupa as a typhoon o isang mapanganib at malakas na bagyo. Base dito meron tayong inaasahang general landfall area nito dito sa itaas na bahagi ng Aurora or Isabela or if mas mataas pa dito po sa general area ng Cagayan. Ito po ay inaasahan natin maglandfall or tumama sa lupa bukas ng umaga. Tatawirin po niyan ang hilagang bahagi ng Luzon at maaaring sa darating na Tuesday or Lunes ng gabi yan po ay nandito na muli sa may West Philippine Sea. Meron tayong inaasahang bahagyang paghihina nito dahil sa interaksyon niyan sa ating landmass or kalupaan, pero mananatili po yung mapaminsalang bagyo na posibleng magdala ng malakas na pagulan at may kasamang pagbugsong hangin habang tumatawid po dito sa hilagang bahagi ng Luzon. Posibleng sa darating na Tuesday yan po ay makalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility. At kung papansinin nyo nga dito, ito pong kulay dilaw, yan po yung ating at least tropical storm winds na directly associated dito po sa bagyong Nika. Sa kasalukuyan yan po ay posibleng sumabit na dito sa may area ng Bicol Region at ilang bahagi ng Quezon habang unti-unti po yung lumalapit dito sa general area ng Northern Luzon. Samantalang ito naman pong kulay pula, yan po ay posibleng lumaki pa. Yan po yung ating at least typhoon force winds o yung ating at least 89 km per hour o higit pa na lakas ng hangin. So habang lumalakas po ang bagyong Nika, mas lalawak po ito pong general area na ito. Ito po yung mapanganib na lakas ng hangin na maaring idulot ng bagyong Nika. Yan po ay dun po sa mga general areas na dadaanan po ng gitna nito or dun po sa kanyang area na paglalandfallan or tatamaan. Kaya again, maliban po sa malalakas na mga pagulan, maaring idulot ng bagyong Nika, mag-ingat din po tayo sa malalakas na bugso ng hangin. Particularly dun po sa general area na tatawirin. Ito itong kulay pula na ito o yung mga areas na malapit sa gitna ng bagyong Nika.
So narito naman ang pagtaya ng pag-asa para sa mga posibleng pag-ulang maaaring idulot ng bagyong Nika. So ito po ay bukas, November 11. So ito po yung ating, again, critical times o crunch times sa posibleng direct effect at pagtawid nga ng bagyong Nika sa ating bansa. Base dito, meron po tayong mga posibleng intense o torrential or hanggang torrential o yung halos walang tigil na pag-ulan. Dito po sa general area ng Apayao, kasama na po dyan ang Cagayan, maging dito sa Babuyan Group of Islands, kasama na rin po dyan ang Isabela, at ito pong general area ng Aurora. Meron din tayong mga posibleng heavy hanggang intense rains dito po sa area ng Abra, Kalinga, Mountain Province, kasama na po dyan ang Ifugao at ito pong area ng Quirino. Samantalang posibleng moderate hanggang heavy rains po ang ating aasahan dito po sa Ilocos Norte, kasama na po dyan ang Ilocos Sur, Benguet, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, kasama na po dyan ang Pangasinan at ilang areas ng Tarlac. Ito po ay bukas habang tumatawid po o sa pagtama sa lupa ng bagyong Nika dito po sa itaas na bahagi ng ating bansa. So darating na Tuesday, if makatawid na po ang bagyong Nika dito sa may West Philippine Sea, kung mapapansin nyo, mababawasan po yung ating mga posibleng pagulan. Pero meron pa rin po tayong mga posibleng moderate hanggang heavy rains dito sa general area ng Cagayan, kasama na po dyan ang Babuyan Group of Islands, maging dito sa area ng Isabela, kasama na rin po dyan ang Quirino, Aurora, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, kasama na rin po dyan ang Benguet, Pangasinan, at ang area ng La Union. So by this time, nakatawid na po ang bagyong Nika. Nandito na sa may area ng West Philippine Sea. So yung ating concentration ng mga pagulan ay nandito na sa western section ng ating bansa. Ito na po yung kanyang outer circulation. Yan po ay posibleng magdala rin ng heavy hanggang intense rains dito po sa area ng Ilocos Norte. Kasama po dyan ang Apayao, maging dito sa area ng Kalinga, Mountain Province, Ifugao, kasama na po dyan ang Abra at Ilocos Sur. So bago tayo matapos, huwag nating kalimutan at balikan muli natin itong binanggit nating sama ng panahon na mas malayo sa ating bansa. Kung napanood nyo yung nakarang post natin sa sunod-sunod na sama ng panahon sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, itong sa ibabang bahagi ng ating bansa na nasa eastern section ng Mindanao, ito po yung binanggit natin na importante at last but not the least. Again, dahil nga mas mababa ito, mas mataas ang potensyal na sumabit sa ating bansa, at mas malayo, mas marami pang panahon para makaipon ng lakas. Ito pong mas malayo, ang Tropical Storm Manny ay sa ngayon hindi po natin inaasahan maging threat pa sa ating bansa. Kaya puntahan natin o balikan natin itong mas mababa. So itong ang binabanggit nating mas mababa at dapat nga nating pagtuunan ng pansin itong nakaraang post natin ay isa ng ganap na bagyo para sa Japan Meteorological Agency. Para sa Pag-asa, ito po ay low pressure area na mataas ang tsansang maging isang ganap na bagyo o mag-develop as a bagyo. So narito po ang track ng Japan Meteorological Agency para dito sa bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito po ay napakalayo pa at nandito sa eastern section ng Mindanao. Base dito sa darating na Tuesday, if makatawid na ang bagyong Nika dito po sa may West Philippine Sea, ito namang bagyo na ito ay papasok naman sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. If ever, yan po ay bibigyan ng local name na Ophel. Although malaki pa yung ating cone of probability o circle of uncertainty, ito pong tatahaki ng bagyong Ophel ay posible rin yung dinaanan ng bagyong Nika. So magkakaroon po tayo ng posibleng 1-2 punch sa dalawang bagyo na ito. After makadaan ng bagyong Nika, magpapahinga lamang po tayo ng sandali, gaganda ng bahagya yung ating panahon, muli na naman po tayo magkakaroon ng sama ng panahon o muli na naman po makakaapekto. Posible po itong bagyong Ophel dito sa hilagang bahagi ng Luzon. Sa darating na 14 o sa darating na Thursday or end of next week. Again, dahil nga mas malayo at babaybayin po nito, ito pong East Philippine Sea, mataas po ang possibility nitong mas lumakas pa. Maliban dyan, dahil din mas mababa po ito at dahil nga bare months ngayon, mataas din po ang possibility na sumayad ito at maglandfall sa ating bansa. So kasabay po ng paglandfall ng bagyong Nika, pagtutuunan din po natin ang pansin ito sa mga susunod na araw dahil ito nga ang posibleng sumunod agad sa bagyong Nika. Ang posibleng tawaging bagyong Ophel. Again, unti-unti na nga po lumalapit ang bagyong Nika sa ating landmass or kalupaan at sumasabit na nga po yung kanyang outer circulation o panglabas na kaulapan sa ilang bahagi ng ating bansa. Although sa ngayon, maaliwalas pa ang panahon natin sa malaking bahagi ng Northern Luzon at Central Luzon, maghanda at mag-ingat po tayo sa mga posibleng maging epekto ng pagtawid at pagdaan ng bagyong Nika dito sa mainland Luzon, lalong-lalo na po bukas. Mamaya, antabayan ng pumuli ang ating pagtalakay dito po sa bagyong Nika at sa posibleng maging bagyong Ophel. Muli, ito po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia. Maganda po tayo at mag-ingat.